Samantala, deklarasyon ng pagsisimula ng tag-init posibleng maantala dahil sa muling pagpasok ng shear line ayon sa Pag-asa. Sundan sa report. Sa muling pagpasok ng shear line noong nakaraang linggo, posibleng maantala ng ilang araw ang deklarasyon ng pagsisimula ng panahon ng tag-init o dry season. Paliwanag ng Pag-asa, ito ang dahilan kung bakit sa nakalipas na mga araw ay may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. So yun po yung mga weather system natin na nakaantala yung pag-declaration ng transition. So supposed to be, kung magtuloy-tuloy itong pagpasok ng easterly wind flow, yun na pa yung pagde-declare ng itong tinatawag ng transition. Pero sa kabila ng umiiral na shear line, mas mataas na heat index ang nararanasan sa Dagupan City. Naglalaro sa 40 hanggang 45 degrees Celsius ang naitalang heat index sa nakalipas na 5 araw. Sa kabila ng mataas na heat index, hindi naman daw magawang magpatupad ng adjustment sa oras o schedule ng duty ng mga POSO enforcers sa Dagupan City. Dahil kasi sa kabi-kabila ang road construction sa syudad, nagiging hamon ang traffic build-up, kaya kailangan ng sapat na enforcer na magmando ng trapiko. Pero paglilinaw ng POSO na may mga precautionary measure na silang ipinatutupad gaya ng regular check-up sa mga enforcer. Nakasuporta rin ang POSO sa pagbibigay ng sapat na tubig sa mga enforcer. Yan yung pinag-aralan namin na ito na yung oras na kung ano yung oras ng traffic, ito na yun Hindi naman nagbabago Kunting tubig lang ma'am, tapos balik na naman, ayos na. Ganun lang, basta pag nauhaw ka, inom ka na naman ulit. Nagbili na rin daw ang hepe ng POSO sa mga enforcer na sandaling sumilong kung maluwag ang daloy ng trapiko. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.